Hello po mga kababayan, kalingap, kabisnes kapapi, magandang buhay, good morning, good evening, good afternoon po. Anumang oras tayo ngayon doon sa inyong mga location. So una sa lahat, thank you po sa new subscribers, mga silent viewers, nandyan sa comment section, nagla-like, nagsishare. Salamat po sa suporta at salamat po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Ngayon po magre-reaction ho ako sa Kabisnes Official. Ito po ay bibigyan ko lang ng pansin kasi may kinalaman ito sa pamilya, nanay, tatay, sa mga anak, para magkaroon ho tayo ng reminder lesson, lalo na kung isa sa anak natin o isa sa kapamilya ay merong karamdaman. So, kailangan i-prioritize po talaga. So, sino po sila? 3 days ago, na-vlog nila Pinuno Kabisnes, Mrs. Kabisnes, ito sila Bornok at saka si Mercedes. Para doon po sa mga hindi pa nakakaalam, yung bunsong anak nila, si Baby Boyet po ay meron siyang los-los na once na pag umiyak do ito sa kanyang private part, lumulobo or ano man ang itsura doon kasi sabing Mrs. Kabisnes, nakita rin niya mismo at naawa siya, nababahala siya. So ang naging problema, matagal na yun Binerify ngayon nila Mr. and Mrs. Kabisnes kung naipa-check up na ba. So may offer ito sila, kila Bornok, nandyan yung sasakyan, pwede nilang gamitin. Narinig na ito dati sa vlog na kahit hindi muna mag-report si Bornok sa Kabisnes House, basta yung anak nila, ang bunso, idalhin na sa doktor. Kasi nung nga daw, opera na sana, kaya lang yung bata, merong sakit naman, kaya hindi pwede kasi syempre bata yun, baka hindi niya kayanin yung operasyon. So ito ngayon, kailangan pa talaga silang sundutin nila Mr. and Mrs. Kabisnes kung nag-moves na ba sila para din sa pag-asikaso sa bata. Ito lang yung sa akin, hindi ko sila binabas or something. Para sa akin kasi, kung mahal mo ang iyong anak, oo, andun na yun. Kaya lang, pinangungunahan sila ng takot. Pero kung yung takot, iisipin mo yung magiging kaligtasan ng anak mo, ilalaban mo siya kung ano yung nararapat, ipa-doktor, dapat yun ang unahin. Nakita ko si Mercedes, inuna pang magpa-reband. Reband ba yun? O nagpakulay ng buhok bago asikasuhin yung kanyang anak. Walang time para sa anak. Alam nyo, kung sa akin ilulugar ko, akong nanay ng bata, bahala tsura ko kung unahin ko yung anak ko, dadalhin ko talaga sa doktor. Opo, totoo yun. Diyos mio, experience ko, yung anak ko, nagkasakit, ayan yung nakumbulsyon, madaling araw, takbo ako sa ospital, mag-isa, walang tsinelas. As in, walang suot na bra. Nakapambahay, takbo sa ospital. Mabuti ka mo, tatawid lang, kunti lang, nilakad lang. May ospital doon sa amin, malapit. Naisugod ko agad yung anak ko doon. Ibig kong sabihin is, i-priority naman ang anak bago yung sarili. Di po ba? Alam ko meron na itong naka-upload sila Pinuno Kabisnes, pero ito lang ako dito. Kasi parang napansin ko kasi kay Mercedes, parang okay lang ba siya? At nabanggit din naman dito sa vlog nila Pinuno Kabisnes na naririnig daw nag-aaway, babangayan, yung mga ganon. Sa totoo lang, kahit pag ikaw ang nanay, tatrabaho yung asawa mo, kasi hodang anong oras ka natulog sa gabi, maobliga ka pa rin bumangon sa tamang oras. Kung kailan kailangan maunahan mo hanggat maaari yung asawa mo para maasikaso yung mga pangangailangan, lalo kung may mga estudyante pa. Diba? Ganun tayong mga babae So, ngayon ko lang napagtanto na alam natin, diba, yung dalawang anak niya medyo mahina sa klase. Hindi kasi yun siguro natututukan din ni Mercedes. Yung anak niya, yung bunso, pag natutulog, pwede naman yun, di ba, maturuan or i-guide lang. Kahit gising yung maliit, pag walang pasok, nandiyan yung mga dalawang bata niya na estudyante, pwede naman turuan So, maganda yun na sila Mr. and Mrs. Kabisnes, andyan na tumatay yung magulang na rin nila, di ba? Napakaswerte ng mga ito dahil merong nag-advise sa kanila. Tagal na nakasweldo na sila.
hindi pa na ipapa-check up yung bata. Marami na silang natanggap na blessing, hindi pa rin na ipapalo up. So, kayo ano mga ka-business? Hahayaan nyo ba? Makikita nyo ba araw-araw na yung anak ninyo nagsasuffer na ganyan pag may ihidudumi, may nararamdaman? Parang ang hirap, di ba? Pag ako hindi ako makakampante. Talagang unahin ko takbo talaga kaagad sa hospital pagka ganyan. Or baka nag-aantay pa sila sila Mr. and Mrs. Ka-Business nga ang magdadala sa hospital. Nabanggit nga dito ni Pinuno Ka-Business sa vlog niya na sabi nga niya, pwede nilang dalhin yung bata sa hospital. Pero ano nga naman ang papel ng dalawa dyan, nila Burnok, tsaka ni Mercedes. Siyempre pagdating ng hospital, asan yung mga magulang ng batang ito? O sila pa rin yung hahanapin. Saka lang sila gumalaw. Paano kung hindi napansin yon? Di sila nasabihan, di hanggang ngayon, hindi pa nila nadadala sa doktor yung kanilang anak. Lagi na lang ba silang susundutin nila Mrs. Ka-Business? Patungkol sa bata. Anak nila yun, dapat maging responsable sila sa kalusugan ng kanilang anak. Hindi, yan, makikita natin, medyo bata-bata pa sila, pero hindi dapat mag-mature na rin yung isip nila. Di ba mga ka-business? Priority talaga yung anak, lalo't may karamdaman. Hindi yan pwedeng iasa sa ibang tao. Sana doon sa nangyaring yon na ginawa nila Mr. and Mrs. Ka-Business, may natutunan din si Mercedes na mag-focus din siya sa kanyang anak. Yung hindi sapat yung lagi mong kasama yung anak mo, nagbabantay ka, ganun. Kung ano yung mga dapat i-priority sa bata, lalo sa kalusugan, yun talaga yung dapat unahin. Ilang oras ba ang pagpapakulay ng buhok? Ilang oras ba yung pagpapariban? Sana all may time ng ganon. So yun lang po yung aking reaction harinawa yun nga may natutunan na sila Mercedes. Hindi sa lahat ng oras nandyan sila pupukpukin palagi. Okay mga kababayan, pasensya po bumalik ako. Mayroong kumatok kasi sa aking pintuan. So about kila Mercedes and Burnok, saka dun sa Baby Hope, okay na yung bata dahil meron naman ng upload sila Pinuno Ka-Business. Dahil itong reaction ko ngayon galing pa to doon sa 3 araw na nakalipas na na-vlog nila Pinuno Ka-Business. So gusto ko lang pasalamatan po yung nandyan sa comment section na sa huling upload ko about sa Danjoy, sa Kalingap. Salamat po sa pagsuporta. Sa comment ni Ma'am Jenjen Branoco, shoutout po ma'am. Ma'am Mamita, shoutout po. Ma'am Teresita Salanap, shoutout po. And Ma'am Lorraine Rien, shoutout po. And then yung mga 282 viewers na nanonood po ng aking reaction, salamat po sa inyo. Salamat po sa hindi ninyo pag-i-skip ng ads. So tuloy-tuloy lang po ang buhay. Support lang ho tayo. Kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe sa amin lahat, please. Pa-subscribe lang po. So hanggang dito na muna. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.